Last part ng Maid ng Billionaire. Nang makaraan ang isang linggo ay hindi pa rin ulit nagkikita si Luis at Miho, kaya naman isang linggo rin naghintay si Luis sa convenience store, kung saan sila nagkita noon ni Miho, dahil umaasa siyang makikita niya si Miho doon. Sa loob din kasi ng isang linggo matapos nilang mag-usap ni Miho noon, hindi na mawala sa isip niya ang dalaga at bukod pa doon ay hindi pa rin makamove on si Luis sa nakaraan nila ni Nika. Dahil naguguluhan si Luis ay nagpasya na lang siyang magpunta sa mansyon ni Nathan, para kamustahin si Nika dahil nalaman niyang bukas na nga pala ang kasal ng dalawa. Nang makarating si Luis sa tapat ng mansyon ni Nathan ay nakaramdam siya ng kaba, dahil ilang araw na rin simula nang manggulo siya sa mansyon ng mga magulang niya, nang maghiwalay na sila ng tuluyan ni Nika kaya naman nang mapansin si Luis ni Manang Elena mula sa labas ng gate, agad itong lumapit sa kanya sa may loob ng gate. Sir Luis, napabisita kayo. Magalang nitong sabi kay Luis kaya naman napahinga ng malalim si Luis. Ano, hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang sana kamustahin at makita si kuya pati si Nika kung pwede lang sana. Seryosong sabi ni Luis sa ginang kaya naman napangiti ito sa sinabi niya. Sige sir, pasok kayo sa loob, sabi ng ginang saka siya nito pinagbuksan ng gate. Pinapasok sa loob ng mansyon ni Nathan at saka naman pinaupo si Luis ng ginang sa sala kaya naman naghintay lang doon si Luis. Tatawagan ko lang si Nika, ngiting turan ng ginang kay Luis saka tumango naman siya rito bilang tugon. Ilang minuto ang nakalipas matapos tawagin ng ginang si Nika ay bumaba naman ang dalaga, mula sa second floor kung saan ang silid nila ni Nathan, nang makita siya ng dalaga ay nakita ni Luis ang pagkagulat sa mga mata nito. Luis, mahinang tawag ng dalaga sa pangalan niya nang tuluyan na itong makalapit sa direksyon niya, sa kanya naman sinenyasan ang dalaga na maupo sa tabi niya. Kamusta? Kinakabahang tanong ni Luis sa dalaga, nakita niya naman ang marahan nitong pagngiti sa kanya. Maayos naman ako, ikaw kamusta ka na? Dinig ni Luis ang lamang sa boses ng dalaga, kaya naman hindi maiwasan ni Luis ang maramdaman ang pangangilad ng luha dahil ramdam niya na hindi pa rin siya nakakalimot sa pinagsamahan nila ng dalaga. Inaakala ni Luis na pagkatapos niyang makilala si Miho ay tuluyan na siyang nakalimot sa dalaga. Pero nagkamali yata siya. Akala ko maayos na ko pero akala ko lang pala yun, malungkot na sabi ni Luis kaya naman nakita niyang nalungkot din ang dalaga nang tingnan siya nito. Alam mo bang ang hirap pala tanggapin na wala na yung taong nagbibigay ng lakas sa'yo dati? Yung taong nagpapangiti sa'yo, lalo na yung taong unang minahal mo ng sobra, akala ko kahit anong mangyari hindi mo ko iiwan, pero tama nga yung iba nung sinabi nilang walang permanente sa mundo, kasi hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako, dahil sinayang ko yung pagkakataon ko para maging mabuting nobyo sa'yo. Hindi ko ine-expect na ang taong magpapangiti lang pala sa'yo ay yung kapatid ko. Gusto pa kitang makasama at mahalin ng matagal pero, hindi ko na rin pala kaya kasi masakit na sobra. Kahit anong gawin ko kahit pa na magpakalulong ako sa alak, hinding-hindi ko makakalimutan yung sakit kasi sising-sisi ako na sinayang ko yung pagkakataon ko. Sabi ni Luis kasabay nun ang pagluha ng mga mata niya kaya naman natawa siya ng pagak saka pinunasan ang luha niya gamit ang kamay niya. I am sorry, sana mapatawad mo pa rin ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Sinserong dagdag pa ni Luis kaya naman napahinga ng malalim si Nika, at saka ngumiti ng marahan sa kanya. Ano ka ba Luis, sinabi ko na sa'yo diba? Napatawad na kita kasi alam ko na deserve mo yun, alam. Kung alam mo na ang mga pagkakamali mo, hindi ako nagkamali dahil nakikita kong nagsisisi ka na sa nagawa mo, kaya nga sana pag nakita mo na ang babaeng magpapasaya ulit sa'yo, hindi mo na gawin ulit yung mga pagkakamali mo noon para hindi ka na ulit magiging mag-isa. Seryosong sabi ni Nika kay Luis kaya naman marahang napangiti si Luis, nabigla siya nang maramdaman ang pagyakap ng dalaga sa kanya. You're my friend kaya kung pakiramdam mo nalulungkot saka nag-iisa ka na lang, pwede mo akong puntahan sa kalapitan dahil alam ko ang nararamdaman mo Luis, alam kong na-depressed ka kaya para maiwasan mo na ang pakiramdam na yan, mas maigi pa siguro kung magpa-counsel ka paminsan-minsan, para naman mailabas mo lahat ng sama ng loob mo, ang mga nararamdaman mo dahil alam ko na hindi lahat ng bagay ay sasabihin mo sakin. Sabi ni Nika kay Luis kaya naman malungkot na napangiti ang lalaki. Salamat, hindi ko alam kung paano ko magagantihan ang kabutihan mo, pero isa lang ang hiling ko. Sana hindi mo na ulit maranasan ang masaktan, at sana, hindi gawin ni Kuya ang mga bagay na nagawa ko noon sa'yo.
Malungkot na sabi ni Luis kaya naman naramdaman niya ang pagpisil ng dalaga sa pisngi niya. Wag mo ngang isipin na puro paghihirap lang ang naranasan ko sa'yo. Alam mo namang bago ako maging masaya sa kapatid mo, pinasaya mo rin naman ako. Isa pa hindi lang talaga ako ang itinadhana para sa'yo, kaya alam ko na kapag dumating na ang babaeng nakalaan, para sa'yo alam ko na hinding-hindi mo na siya papakawalan pa, kaya sana ang mga bagay na di mo nagawa sa akin noon magawa mo na sa kanya. Isa pa mas magiging masaya lang ako kung magiging best man ka sa kasal namin ng kuya mo. Seryosong sabi ni Nika kaya naman napangiti na ng tuluyan si Luis. Makakaasa kang pupunta ako bukas sa kasal nyo. Isa pa may gusto rin ako ipakilala sa inyo. Nakangiting. Saad ni Luis kaya naman napangiti si Nika sa sinabi niya. Mabuti naman, nakangiting turan ni Nika, matapos nilang mag-usap ay nagpaalam na si Luis na aalis na kaya naman nang makalabas na siya ng mansyon ni Nathan, huminga ng malalim si Luis bago nagpa siya na magpunta sa hospital, dahil naisip niyang tama nga si Nika na magpatingin siya sa psychologist para malaman niya rin, ang gagawin niya pag inatake siya ng depression niya. Nang makarating si Luis sa tapat ng hospital ay agad siyang nagpunta sa opisina ng isang psychologist, nang makarating siya sa loob ay nagsimula naman na siyang tanungin ng doktor. Tinanong ng doktor si Luis kung bakit gusto niyang magpa-counsel, kaya naman ang sinabi ng doktor sa kanya. Na makikinig ito sa problema niya di na nagdalawang isip si Luis na sabihin dito, ang totoong problema niya kung bakit palaging gusto ni Luis, ang magpakalulong sa alak kung bakit siya noon natutong gumamit ng drugs. Lahat ng iyon ay sinabi ni Luis. Simula sa una, huling rason niya kung ano ang dahilan, bakit nakakaranas siya ng depression ngayon. Nang matapos niyang sabihin ang lahat ng problemang kinikimkim niya ay pinayuhan lang siya ng doktor, niresetahan siya ng gamot para maiwasan niyang mag-isip ng mga negatibong bagay lalo na ang pananakit sa sarili niya kapag inaatake siya ng depression kaya naman matapos nilang mag-usap ng doktor, lumabas na si Luis ng opisina ng doktor habang nakatingin sa gamot na kailangan niyang bilhin, bigla na lang tumama ang paningin niya sa isang direksyon, nakita niya doon ang babaeng pamilyar sa kanya. Babaeng isang linggo niya nang hinihintay sa convenience store, habang masaya itong nakikipag-usap sa kapwa nito nurse na isang lalaki. Doon lang naramdaman ni Luis na kumirot ang dibdib niya. Yun din ang naramdaman ni Luis nang makita niyang magkasama si Nika and Nathan noon, kaya naisip ni Luis na baka nagseselos siya sa lalaking kausap ni Miho ng mga oras na yon. Miho hindi namalayan ni Luis. Na tinawag niya pala, ang babae ng mga oras na yon, nagulat din ang babae nang makita siya nito kaya naman napaiwas agad ng tingin si Luis. Luis. Kumpirma ng dalaga nang makita siya nito, nakita ni Luis na nagulat pa ang dalaga nang makita siya nito, agad nitong iniwan ang lalaking kausap at saka ito napalapit sa kanya. Hey, what are you doing here? Ngiting tanong ng dalaga, parang masaya pa ito na nakita siya ng mga oras na yon, kaya naman napangiti ng marahan si Luis, pero agad niya ring binawi iyon nang makita ang lalaking kausap ng dalaga kanina na papalapit na ito sa direksyon nila. Miho, see you later. I have to go now, sabi ng lalaki kay Miho sa kangumiti naman, ang dalaga bago tumango kumaway sa lalaki nang makalayo na ito sa kanila, kaya naman nawala sa mood si Nathan, alam niyang ng mga oras na yon ay nakaramdam nga siya ng selos sa lalaki. So saan na nga ulit tayo? Right, ba't nga pala nandito ka sa hospital? Alam mo ba na nagtatrabaho ako dito bilang nurse? Ngiting sabi ng dalaga kaya naman tumikim si Luis bago sumagot sa dalaga. No, I didn't have any idea that you're a nurse and you're working here. Ah, ganun ba? Ba't ka nga pala napunta dito? Ngiti pa rin na tanong ng dalaga kaya naman napatingin si Luis sa opisina ng doktor na pinasukan niya kanina. I just came here for a counsel. Seryosong sabi ni Luis habang nakayuko, hindi tumitingin sa dalaga dahil nahihiya siya, hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng dalaga. Really? It's good for you then. Buti naman naisip mo na lang na magpa-counsel, para naman mailabas mo lahat ng sama ng loob mo, problemang tinatago mo, ngiting wika ng dalaga kaya naman napaangat ng tingin si Luis, pero sa loob-loob niya ay nakahinga siya ng maluwag, dahil mas nagustuhan pa pala ng dalaga ang pagpapa-counsel niya. Thank you. By the way, I'm leaving now, baka hinihintay ka na ng boyfriend mo, hindi na iwasan ni Nathan na sabihin iyon na parang nagseselos siya.
Narinig ni Luis ang mahinang pagtawa ng dalaga saka ito nakangiting tumingin sa kanya bago ito nagsalita. The guy you saw earlier is my co-worker. He's not my boyfriend, so you don't have to be jealous, okay? Tukso ng dalaga sa kanya kaya naman napakamot si Luis sa kanyang batok. I'm sorry, akala ko kasi boyfriend mo yung lalaki kanina kasi ang saya-saya niyong nag-uusap kanina. Sabi ni Luis saka muling napaiwas ng tingin sa dalaga, kaya naman muli niyang narinig ang pagtawa nito na parang naging musika na sa tenga ni Luis. Hinawakan ng dalaga ang pisngi ni Luis at saka ito pinisil. Huwag ka na magselos, hindi ko naman boyfriend yun. Napangiti ng marahan si Luis na kanina niya pa pinipigilan, dahil inaamin niya sa sarili na para siyang babae na kinikilig sa mga oras na yun, dahil sa ginagawa ng dalaga. I've decided that I want to move on from my past now, so I want to ask you if it's okay for you to go out with me. Mahinang tanong ni Luis, nakita niya kung paano namula ang pisngi ng dalaga saka napabitiw ito sa pagkakahawak sa pisngi niya, napaiwas ito ng tingin sa kanya. Kaya naman agad na binawi ni Luis ang kamay ng dalaga saka ito inilagay sa pisngi niya, dahilan para mapatitig ang dalaga sa kanya, nakita niyang napalunok pa ito sa ginawa niya. I like you but I want to learn how to love you, will you help me, Miho? Parang maamong bata na tanong ni Luis sa kay Miho, kaya naman napangiti ang dalaga pigil nito ang kilig na nararamdaman. I like you too, you know. So let's go out starting today. Nakangiting sabi ni Miho kay Luis kaya naman lumabas ang magaganda nitong ngiti, dahil doon ay napahiyaw si Luis sa saya, hinampas naman siya ng marahan ni Miho sa dibdib bago sila nagkatawanan ng mahina. Nang mga oras na yun ay kakaiba ang sayang naramdaman ni Luis, nang mga sandaling iyon ay nangako siyang hinding-hindi niya nasasaktan si Miho, kapag naging sila na ng dalaga dahil ayaw niya ng sayangin. Ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng dalaga, dahil natatakot siyang pati ito ay mawala sa buhay niya. Yun naman ang hindi hahayaan ni Luis na mangyari, gaya naman ng sinabi ni Nika sa kanya ay gusto niyang pasalamatan si Nika tungkol doon, dahil kung hindi nakipaghiwalay si Nika sa kanya ay hindi niya sana makikilala si Miho, ang babaeng tunay niyang mamahalin sa buong buhay niya. Hindi niya napapakawalan pa kaya naman ng mga oras na yun ay isa lang, ang gusto ni Luis na ay panggako sa sarili, ang pasasayahin niya si Miho, mamahalin ng buong buo. Matapos ang matagal na paghihintay nila Nathan sa Danica sa araw ng kasal nila, sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay nila. Matapos ang bachelor's party ni Nathan kagabi ay natapos na rin, ang bridal shower ni Nika kagabi lang din, kaya naman ngayon ay bukod na naghahanda. Ang dalawa dahil sa months iyon ni Nathan ay dun sila naghanda ng mga lalaki, habang si Nika naman ay umuwi sa bahay ng mga magulang ni Nathan, dahil nagpabok. Ang nanay ni Nathan sa mga kilala nitong sikat na makeup artist pati mga designers. Habang naghahanda sa kasal ay naghahanda na rin si Nika ng mga oras na yun, dahil sinimulan na siyang ayusan 6 AM pa lang ng umaga dahil tanghali gaganapin ang kasal nila ni Nathan. Namangha rin si Nika nang makita ang disenyo ng gown na ginawa para sa kanya, isinukat sa kanya nung nakaraang linggo noong mag-propose sa kanya si Nathan. Isang maternity wedding gown ang ginawa ng designer na pinagawa ng ina ni Nathan, ang ginawa nito para kay Nika kaya naman mangiyak-ngiyak ang dalaga nang makita ang gown na susuotin niya. Ang ganda nito mamita, hindi makapaniwalang tura ni Nika kaya naman napangiti ang ina ni Nathan sa naging reaksyon niya. Don't cry, masisira ang makeup mo. Paalala ng ginang sa kanya kaya naman huminga ng malalim si Nika, saka muling bumalik sa pagkakaupo niya dahil inaayusan na ang buhok niya ng mga oras na yon. Hindi kasi belo ang susuotan niya kundi flower crown, dahil gusto siyang ituring ni Nathan na isang reyna, kaya naman nagpasya silang iyon na lang ang ipasuot sa kanya sa araw ng kasal nila, gusto rin kasi ni Nathan na makita ang magandang mukha ni Nika. Pag dumating na ang araw ng kasal nila, kaya naman nang matapos ayusin, ang buhok ni Nika ay saka maayos na. Inilagay ang flower crown sa ulo niya at saka siya ay nilalayan ng mga designers na ayusin. Ang pagkakasuot sa gown niya matapos maisuot ang gown niya ay pinaharap siya sa malaking salamin, kitang-kita ang kagandahang taglay ni Nika na hindi naman niya nakita sa sarili noon pa. Ngayon ko lang nalaman na, may igaganda pa pala ako, hindi makapaniwalang turan niya. Of course, iha. We need you to be the most beautiful bride in the whole world,
Because you deserve it better, nakangiting ani naman ng ginang kay Nika. Thank you mamita. Masayang turan naman ni Nika saka. Siya tinulungan ng mga ito maglakad. Papunta sa limousine. Hindi ine-expect ni Nika na sobrang pinaghandaan ng mag-asawa, ang kasal nila ni Nathan kaya naman nag-uumapo, ang kasiyahan na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sa kabilang banda naman ay nakarating ng maayos, sa kaligtas si Nathan sa beach resort venue ng kasal nila ni Nika. The bride is coming, anunsyo sa kanila ng wedding coordinator kaya naman, agad nang pumunta si Nathan sa dulo para hintayin, ang pagdating ng mapapang-asawa niya, dahil nasa tabi sila ng dagat ay dinig na dinig ang ingay pag-alon ng tubig sa dagat. Matapos nun ay maya-maya pa ay dumating na rin ang limousine kung saan nakasakay, ang dalaga nang makalabas ito ay agad itong inalayan na maglakad papunta sa wedding venue, kaya naman nang makarating doon ang dalaga ay nagsimula ng tugtugin ang wedding song nila. Nang magsimula ng maglakad ang mga best man na si Luis, maid of honor na si Melissa, ang mga honor attendants. Matapos ang pagmamartsa ng mga bisita ay saka nagsimulang naglakad si Nika, pareho sila ni Nathan na hindi mahiwalay ang titig sa isa't isa, dahil sa sayang nararamdaman nilang pareho ng mga oras na yon. Kasama ni Nika ang mga magulang niya habang nagmamartsa siya, palapit sa lalaking papakasalan niya. Na si Nathan, nang tuluyan ng makalapit si Nika kay Nathan ay napangiti siya nang makitang inabot sa kanya ng ama ni Nika, ang kamay nito saka ito nagsalita na luluhang napatingin sa kanilang dalawa. Nathan, please take care of our daughter, sabi ng ama ni Nika kaya naman napangiti si Nathan. I will dad, napangiting sabi ni Nathan sa ama ni Nika, at saka naman siya tinapik sa balikat ng ama ni Nika, at saka naman siya hinalikan sa pisngi ng ina ni Nika, bago naupo ang mag-asawa. Kaya naman nang mahawakan na nila ni Nika, ang kamay ng isa't isa ay saka sila naupo sa upuan nila nang magsimula ng magseremonya, ang judge na magkakasal sa kanila. Matapos ang kasal nila Nika ay naghanda na ang mga kasama nila, para sa paghagis niya ng bouquet of flowers na hawak niya. Nang may hagis iyon ni Nika ay saka nagtilian, ang mga babae nang makita nilang napunta iyon sa babaeng Chinita. Congratulations, nakangiting bati ni Nika, nagulat si Nika nang lapitan ito ni Luis. You got the flowers? Ngiting tanong ni Luis na pangiti naman ang babae. Yeah. Oh, I forgot to introduce you. Ngiting sabi ni Luis saka humarap sa bagong kasal. This is Miho, my girlfriend. Ngiting turan ni Luis. Nakita nilang namula ang dalaga. Sa sinabi ni Luis, sa kamarahang. Tinapik sa braso si Luis ng dalaga. Nice to meet you, ngiting. Bati ni Miho kay Nika kaya naman napangiti si Nika. Nice to meet you too, I hope you to last forever. Ngiting sabi ni Nika, ganun din naman ang sinabi ni Nathan sa kanila. Tinapik naman ni Luis ang balikat ng kapatid bago sila napunta sa reception area. Nagtagal naman ng ilang oras sa reception, ang party nila matapos noon ay agad na umakyat si Nathan sa Nika sa rooftop ng hotel, para sumakay sa helicopter nang magsimula ng dumilim, ang paligid nang makasakay sila sa helicopter. Kumaway lang si Nika sa mga tao mula sa labas, matapos nun ay nagsimula na silang lumipad sa himpapawid. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na isla, na di gaanong kalayuan sa resort na pinanggalingan nila. Nang makarating sila doon ay agad ding umalis, ang helicopter nang makababa sila ay napalingon si Nika sa buong kapaligiran. May nakita naman ang dalaga na isang beach house. Dito tayo maghuhanimon. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga kay Nathan. Napangiti naman si Nathan sa reaksyon niya sa kasinimulang buhatin, ang dalaga papunta sa beach house. Medyo mabigat na ang dalaga pero sakto lang para mabuhat niya pa rin ito. Nang makapasok sila sa loob ay may candlelights, nakahanda sa loob ng kwarto may mga nagkalat na petals sa kama, kaya naman napatikip ng bibig ang dalaga nang ibaba siya ni Nathan, dahil hindi niya inaasahan na magiging romantic ang honeymoon nilang iyon. Hey, are you crying, wifey? Agad na tanong ni Nathan nang makitang humihikbi na ang dalaga. I still can't imagine that finally I'm doing these things to you. Hirap na saad ng dalaga kaya naman napangiti si Nathan, simula sa araw na yun din ay nagsisimula ng umusbong, ang pagmamahal niya sa dalaga higit pa yun sa pagmamahal niya noon kay Rebecca. You know what? I didn't regret losing Rebecca because of you. I want to thank God for that because
I have reason now to live my life to the fullest. You made me the happiest man in the world, because you didn't forget to make me feel how much you love me. Seryosong sabi ni Nathan sa kahinaplos, ang pisngi ng dalaga kaya naman napapikit ito, at saka sinimulang halikan ng binata ang mapupulang labi ng dalaga. While they are kissing, Nathan started to touch her wife in her nape. It deepened the kiss. Their tongues moved like a rhythm inside their mouths, and when they both stopped, Nathan stared Nika before removing her gown. When he finally undressed her, he started to remove her undergarments too. Then her body was exposed. Buhatin siya upang ihiga sa kama pagkatapos niya. Nagsimula na din maghubad. Nang tuluyan niyang tanggalin ang lahat ng kanyang damit pati panloob, sinimulan niya itong halikan ng mapusok. Then he kissed her down to her neck, and then he started to massage her breast. That too big in his hands. When he cupped it because his wife is pregnant, that's why her breast became more enormous than usual. Sinimulan niyang ipasok ang dalawang daliri nito sa loob niya, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ginalaw ang mga kamay at saka nakita niyang naka-arko ang likod niya at hinayla ang buhok niya nang simulan niyang fingerin ang P***S niya. Nang pareho silang magising ni Nathan kinaumagahan. Agad silang naligo ng sabay at saka sila nagbihis, dahil dumating ng maaga ang sundo nilang helicopter. Kaya naman di na sila nagtagal pa sa isla na binili ni Nathan, para sa honeymoon nilang dalawa kahit na isang araw lang sila ni Nathan na nagstay sa isla na yun, masaya naman si Nika na aalis dahil may panibago silang alaala na maiiwan doon, hindi iyon pinagsisihan ni Nika dahil para sa kanya sapat na, ang makasama niya ang binata kaya naman nang bumiyahe na sila sa Himpapawid ay diretsyo na silang bumiyahe pa syudad, dahil may surprise daw na hinanda si Nathan para kay Nika, kaya naman nang makababa sila sa eroplano ni Nathan ay saglit lang ang binyahe nila nang makasakay sila sa Tesla ng binata, maya-maya pa ay tumigil ang sasakyan sa loob ng ED subdivision na dati nilang pinuntahan, nang huminto sila sa 3 palapag na bahay ay parang bata na namangha si Nika sa ganda ng bahay. Wow, it's beautiful. Hindi niya napigilan ang sarili niyang sabihin iyon kaya naman nagulat si Nika nang buksan ni Nathan ang gate ng bahay na tinatitigan ni Nika ng mga oras na yun, at saka siya nito hinayla papasok nang makapasok sila sa loob ng bahay. Nagulat si Nika wala siyang masabi nang makita sila Manang, Melissa saka Ruth na sinalubong sila, habang may hawak ang mga itong popper and cake. Welcome home. Ngiting bati nila sa mag-asawa. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Nika sa asawa, ngumiti naman ito ng malaki sa kanya. This is my surprise gift for you because from now on, we're going to live here, and we're going to make our new memories here. Did you like it? Nakangiting sabi ng binata kay Nika, kaya naman nagsimulang mapaluha ang dalaga dahil sa saya na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Of course, I like this. I didn't expect that this will be your gift for me. I love you, hubby. Thank you for making my life wonderful. Sabi ng dalaga sa kamahigpit na niyakap, ang binata kaya naman napangiti si Nathan nang maramdaman ang pagyakap ng dalaga sa kanya. Thank you rin dahil dumating ka sa buhay ko, salamat din dahil sayo kaya nakumpleto ang buhay ko kahit kailan ay hindi na ako hihiling pa ng mas higit pa dito, dahil sapat na sakin ang meron tayo ngayon. I love you more and I will love you till my last breath. Seryosong sabi ni Nathan kay Nika sa kamasuyong hinalikan ang dalaga dahilan para magpalakpakan maghiyawan. Ang mga kasama nila sa bahay ng mga sandaling iyon. Para sa dalawa ay wala nang masasaya pa sa nararanasan nilang dalawa ngayon dahil ang matagal na nilang pinapangarap ay unti-unti na nilang natutupad ng magkasama. Ang tanging hiling lang nilang pareho ay wala na itong katapusan pa. Makalipas ang 7 buwan matapos may kasal ni Nathan and Nika ay lumaki na ang tiyan ni Nika, dahil na rin sa buwan ng kapanganakan nito. Habang nanunood ng TV sa sala ay tahimik lang din na kumakain si Nika ng pagkain, binigay naman sa kanya ni Manang kanina nang magluto ito ng pagkain. Dahil pinanggakwan naman si Nika ni Nathan na maaga itong uuwi ngayon, galing sa opisina nito ay tinupad naman yun ng binata, dahil agad na bumukas ang pintuan ng mansyon nila, nakita ni Nika si Nathan nakaka-rating lang. Agad itong lumapit sa kanya para bigyan ng matamis na halik sa labi, agad naman iyon tinugon ng dalaga. Kamusta ang trabaho mo, hubby?
Tanong ni Nika sa asawa saka napangiti naman si Nathan sa sinabi ng dalaga. Maayos naman, wifey. Bakit mo natanong? Umiling naman ang dalaga. Wala naman. Kaya naman matapos nitong sabihin yun kay Nathan ay agad namang naupo ang lalaki sa tabi ni Nika sinamahan ang dalaga na manood ng TV. Habang tahimik silang nanunood ng TV ay bigla na lang nakaramdam ng kirot si Nika sa puso niya, pero pinagsawalang bahala niya lang yun. Maya-maya pa ay muling kumirot ang puso niya, nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niyang sumabog na ang panubagan niya. Hubby, my water broke. Agad na sabi niya sa binata kaya naman napatayo ito. Nanlaki ang mga mata nang makitang umaagos na ang kata sa binti ng dalaga mula sa panubagan nito. Agad namang binuhat ni Nathan si Nika saka sumigaw ang binata. Manang we're going to the hospital. Pakidala na lang ang mga gamit ni Nika sa hospital dahil mangganganak na siya. Matapos nun ay nagmamadaling naglakad si Nathan palabas ng mansyon at saka isinakay ang dalaga sa sasakyan at saka mabilis na nagmaneho si Nathan papuntang hospital. Ilang minuto lang ay nakarating din naman sila kaagad. Nang makalabas sila ng sasakyan ay agad namang tinulungan ng mga male nurses si Nika, paakay sa stretcher saka isinugod ang dalaga sa emergency room. Dahil bawal na makapasok doon si Nathan ay wala siyang ibang nagawa kundi ang maghintay sa labas ng ER at saka nagpa siyang kontakan mga magulang nila ng dalaga. Ilang oras pang naghintay si Nathan ay dumating na rin ang mga magulang nila ni Nika pero ilang oras na ang nakalipas matapos niyang isugod ang dalaga sa hospital ay di pa rin lumalabas ang doktor sa loob ng ER. Ayos lang kaya ang lagay ng anak natin? Nag-aalalang tanong ng ina ni Nika sa ama ng dalaga. Huwag kang mag-alala, magiging mabuti rin ang lagay ng anak natin, magtiwala ka lang, pagpapalakas naman ng loob ng ama ni Nika sa ina ng dalaga. Bulay, alam naming nag-alala kayo kay Nika pero nag-aalala rin naman kami sa kanya, ganun magiging apo natin kaya kumalma ka lang okay. Sinisiguro namin na walang mangyayaring masama sa kanila ng apo natin, pagpapalakas ng loob na sabi ng ina ni Nathan sa kanila, kaya naman nagsimula ng magdasal si Nathan, tinabihan naman siya ng mga magulang niya. Anak, walang mangyayaring masama sa mag-ina mo, maniwala ka sakin. Malakas at matapang si Nika, kaya niyang lumaban para sa iyo. Seryosong sabi ng ina ni Nathan kaya naman marahang napangiti ang binata sa tinuran ng ina niya. I know, Mom. I know that my wife is brave enough to give birth to our child, and I trust her. Seryosong sabi naman ni Nathan sa mga magulang niya kaya naman napangiti ang mga ito sa sinabi niya. Matapos ang ilang oras nilang paghihintay ay dinamalayan ni Nathan na inabot na pala sila ng hating gabi, mas napangiti siya. Ang ma-realize niya ngayon. Ang araw ng kapanganakan niya, alam niyang nakakatuwa na pareho. Yata sila ng birthday ng anak niya, kaya naman matapos ang ilang oras nilang paghihintay sa waiting area ay lumabas na rin sa wakas, ang doktor mula sa emergency room saka ito nagsalita. Saan po ang relatives ng pasyente? Agad namang nagtayuan sila Nathan kasama ang mga magulang nila ni Nika. I'm the husband of the patient, and this is my parents and parents-in-law. Seryosong sagot ni Nathan agad namang pumunta, ang doktor palapit sa kanya at may daladala pa itong notepad. The patient is okay now, nailipat na namin siya sa VIP ward, dahil yun ang gusto ni Mr. para sa asawa niya. Malusog naman po ang baby, normal lang po ang panganganak ni Mrs. Isa pa baby girl po, ang iniluwal ni Mrs. Wala rin pong naging problema sa panganganak ni Mrs., kaya ang kailangan nyo na lang pong gawin ay sabihin sa amin ang magiging pangalan ng baby para may sulat po namin sa birth certificate ng bata. Seryosong sabi ng doktor na saka binigyan ng form si Nathan, nakita niya na form yun para sa birth certificate ng bata kaya naman napaisip si Nathan. Dahil Nathan and Danica ang pangalan nila ng asawa niya, agad siyang napangiti nang pumasok ang magandang pangalan sa isip niya. I want to name our baby as Nika, nathalingiting sagot ni Nathan sa doktora. Saka naman pinasulat ng doktora ang pangalan na naisip ni Nathan sa form na hawak niya ng mga oras na yon. Matapos pumirma saka magsulat ni Nathan sa form ay agad na bumuling ang doktora sa kanila. We need to keep the baby in the nursing station so you can see and visit the baby there. Seryosong sabi naman ng doktora kay Nathan at saka ito nagpaalam sa kanila. Anak, gusto na namin makita ang apo namin, ngiting sabi naman ng mga magulang ni Nathan kaya naman napangiti siya. Mauna na po kayo sa nursing station, pupuntahan ko lang.
Po ang asawa ko sa VIP ward. Tumango lang ang mga magulang nila ni Nika saka siya iniwan ang mga ito para pumunta sa nursing station kaya naman nang makaalis na, ang mga ito ay dumiretso na si Nathan papunta sa ward kung saan inilipat ang asawa niya. Agad na pumasok sa loob si Nathan umatikong nasara naman, ang pintuan ng ward nang pumasok si Nathan, kaya naman agad siyang lumapit papunta sa direksyon ng asawa niyang mahimbing na nagpapahinga, kaya naman umupo sa tabi ng dalaga si Nathan, saka naman hinaplos ni Nathan ang mukha ng dalaga. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakalimutan na ni Nathan, ang nakaraan niya nang dahil sa babaeng nasa harapan niya ngayon nang dahil sa babaeng nasa harap niya ay sobrang saya niyang nabubuhay ngayon, wala siyang ibang iniisip kundi kung paano niya mapapaligaya ang dalaga sa piling niya. Agad namang napalingon si Nathan sa pintuan nang makita niya ang pagpasok nila Manang, Melissa saka Ruth na may daladalang mga prutas, ang bagahe na gagamitin ng mag-ina habang nananatili pa sila sa hospital. Kaya naman napatayo agad si Nathan sa pagkakaupo sa kalumapit sa mga bagong dating tinulungan, ang mga ito na ayusin ang pagkakalagay ng mga gamit sa loob ng ward. Ano pong balita? Ano po ang pinanganak ni Nika, sir? Ngiting tanong ni Ruth halata sa boses nito, ang excitement ng tanungin si Nathan. Nito, agad siyang napangiti bago tumugon. She gave birth to a baby girl, and the doctor says that the baby is healthy. Talaga? Ano pong ipinangalan niyo, sir? Tanong naman ni Melissa. Ilang beses niya na sinuway ang dalawa na wag na maging formal, ang mga ito pagdating sa kanya dahil gusto ni Nathan na sa pangalan na lang din niya, siya tatawagan ng mga ito, pero di nakinig ang mga ito sa kanya kahit pa na tinatawag lang ng mga ito si Nika sa pangalan nito. Napasulyap muna si Nathan sa asawa niyang nagpapahinga bago nagsalita. I named the baby next to us. Ang aming pangalan kapag pinagsama namin ito. Ang pangalan ng sanggol, inaasahan ko iyon. Nika okay with that? Ano ba kayo sir? Si Nika pa. Sigurado kami magugustuhan niya ang pangalan na binigay niyo para sa anak niyo sir, ngiting turan ni Melissa kaya naman napangiti si Nathan sa tinura nito. Maya-maya pa ay muling bumukas ang pintuan saka pumasok naman, ang mga magulang ni Nathan ang mga magulang ni Nika matapos pumunta ng mga ito sa nursing station. Kamusta po ang pagpunta niyo sa nursing station? Ngiting tanong ni Nathan sa mga matatanda. Nako anak, ang cute ng anak niyo, sobra. Ngiting saad naman ng ina ni Nathan, bago naupo ang mga ito sa mahabang sofa sa loob ng ward ni Nika. Talaga ba, mom? Ngiting saad naman ni Nathan kaya naman maski, ang mga magulang ng dalaga ay napangiti. Sabi ng nurse ay dadalhin daw dito si baby para mapa-breastfeed kay Nuka, sabi naman ng ina ni Nika. Lahat naman silang nandun sa loob ng ward ay napabaling kay Nika, mahina itong umungol sa kaagad itong napadilat, kaya naman agad na tumabi si Nathan sa tabi ng kama nito, at saka hinaplos, ang pisngi ng dalaga nang magmulat na ito ng mga mata. Hey, wifey, are you okay? Agad na tanong ni Nathan sa asawa niya nang magkamalay na ito. Napangiti ang dalaga saka ito humawak sa pisngi ni Nathan. I am fine now, don't worry. Where's our baby? Dagdag pa ng dalaga nang mapansin nitong sila-sila lang, ang nasa loob ng ward. The baby is in the nursing station, but the nurse said that they would bring Nika Natalie here, ngiting sabi naman ng ama ni Nathan sa dalaga. You named her. Hindi makapaniwalang tanong ni Nika kay Nathan, kaya naman ngumiti si Nathan sa asawa niya sa kamarahang tumango. Yeah, did you like it? Of course. It's a beautiful name. Mahinang tura ng dalaga, kasabay naman nun ang pagbukas ng pintuan ng ward ni Nika. Ang pagpasok ng nurse dala ang sanggol na ipinanganak ng dalaga kaya naman ng may higa, ang sanggol sa braso ni Nika ay agad nagsilapitan, ang mga kasama nila sa loob at saka naman napaluha si Nika kasabay, ang pagpapalim ng nurse sa paglabas nito. She's so small, mahinang bigkas ni Nathan habang nakatitig sa anak nilang mahimbing na natutulog, kaya naman agad na nagsimulang magpa-breastfeed si Nika sa sanggol, damid naman ang baby sa dalaga. I still can't believe that she came out in me, di makapaniwalang tura ng dalaga kaya naman natawa silang lahat ng mahina. Kamukha niyong dalawa ang baby. Ang mga mata ng baby ay nagmula sa mata ng kanyang ina. Sa parehong oras, ang kanyang ilong labi, ay mas mukhang marami sa iyo. Nathan seryosong sabi naman ng ina ni Nika kaya naman napangiti silang pareho ng dalaga. May naabala ba tayo?
Agad naman silang napabaling lahat. Sa bagong dating na si Luis. Ang kasama nitong si Miho. "No, you came here right in time," sabi naman ni Nathan sa kapatid niya kaya naman napangiti ang dalawa. "Look, sweetie, their baby has tiny hands and fingers, it's so cute." Ngiting-ngiti na tura ni Miho saka naman ito lumapit sa tabi ni Nathan. "Can I hold her hands?" Nakangiting tanong naman ni Luis, sabay namang tumango si Nika saka Nathan. Agad na hinawakan ni Luis ang kamay niya, nagulat sila ni Miho nang mahigpit na hinawakan ng sanggol, ang magkabilang daliri nilang dalawa, sa magkabila ang kamay din nila. "OMG, she's so cute." Muling sabi ni Miho kaya naman napuno ng tawanan, ang loob ng kwarto ni Nika sa hospital. Ilang oras din nilang pinag-usapan ang sanggol nang bumalik na, ang nurse ay kinuha na ulit nito ang sanggol dinala sa nursing station, dahil tulog pa rin ang sanggol ay hindi ito umiyak nang kunin ito ng nurse. "Anak, we need to go now, kinamusta lang namin ang lagay nyo ng apo namin dahil nag-aalala kami." "Sa'yo, so paano? Ikaw na Nathan anak, ang baalang mag-asikaso, saka mag-alaga kay Leah, ha?" Bilin naman ng ama ni Nika sa kanilang mag-asawa. "I'll take good care of her, Dad. Don't worry," sabi naman ni Nathan kaya naman, tinapik lang siya sa balikat ng mga magulang ng dalaga bago lumabas ang mga ito sa silid ni Nika. "We have to go now too, magpahinga kang mabuti ha," sabi naman ng ina ni Nathan kaya naman napangiti si Nika. "Ingat po kayo mamita. We need to go now too," paalam naman nila Luis kaya naman, tumango lang silang mag-asawa nakita naman nilang napangiti. Ang tatlong kasambahay sa kanila, "Nika, alis na rin kami para makapag-usap kayo ni Sir. Nag-iwan kami ng prutas dyan, kainin mo na lang pag pwede ka na pakainin," ngiting sabi naman ni Melissa kaya naman agad na napangiti si Nika. "Mag-iingat kayo sa pag-uwi Mel, Ruth and Manang." Tumango lang sa ngumiti ang tatlo bago tuluyang lumabas ng ward. Kaya naman agad na bumaling si Nika sa asawa niya na seryosong nakatingin sa kanya, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang maramdaman ni Nika, ang paghawak ng binata sa kamay niya. Saka hinalikan, ang likurang palad niya at saka seryosong tumingin ang binata sa mga mata ni Nika. "Wifey, birthday ko ngayon, salamat sa ginawa mong araw na ito. Memorable, and baby Nath is the best gift that happened to my birthday. I want to thank you for that because you changed my life." Nang sabihin yun ng binata kay Nika ay nagsimula ng maluha si Nika. "Happy birthday, hubby." Masayang bati ni Nika sa kaniyakap. Ang binata marahan itong hinalikan na siya namang tinugunan ng binata. "I still can't believe that I'm not dreaming right now. Thank you for giving me a family that I wished for. I love you, wifey," ngiting dagdag pa ng binata. "I love you all my life too, hubby," sagot niya sa binata kaya naman, di na nagulat pa si Nika nang magsimulang halikan siya ni Nathan sa labi, ng masuyo. Sa nagdaang ilang buwan matapos nila may kasal ay naging maayos, ang pagsasama nilang mag-asawa dahil wala namang nanggulo sa kanila, mas lumalim pa ang pagmamahal nila sa isa't isa, dahil ang mga bagay na di nila inaasahang mangyayari sa kanila, nangyayari na sa kanila ngayon saka bukod pa doon ay natupad nila ang mga pangarap nilang magkasama kaya naman wala na silang mahihiling pa, dahil gaya nila ay naging masaya na rin, ang mga taong nakapaligid sa kanila tulad na lang ni Miho and Luis. Ilang buwan na ring magkarelasyon ang mga ito, nakikita nilang pareho na tuluyan nang nagbago si Luis, naging mabuti na ito sa lahat nakalimutan na nito ang mapait nitong nakaraan. Habang si Rebecca naman ay nananatili pa rin na single ngayon. Dahil mas napili nitong magtrabaho sa ibang bansa para maging full-time model. Ang lahat ng yun ay sapat na para kila Nika and Nathan para sumaya sila saka sumaya rin ang mga taong nakapaligid sa kanila, ang tanging hiling na lang nila ay hindi na matapos, ang kasiyahan na nararamdaman nila ngayon, dahil sa kanila ay kontento na sila doon. Mas naging masaya sila simula nang dumating ang kanilang anak. Lubusan ang saya ng mag-asawa sa kanilang unang anak. Maging si Nathan hindi inaasahan na mas maging buo siya, lalo na nang may kasal sila ng asawa saka magkaroon ng anak. Sana walang hanggang kaligayahan ang kanilang mararamdaman. Tuloy-tuloy na pagkakaroon ng masayang pamilya. May mga magulang na supportive. Mga taong nagmamahal sa paligid. Sa piling ng isa't isa ang tunay na halaga ng pagsasama. Dumating man ang pagsubok sa buhay, magtiwalang lang.
Malalampasan din yun manalig lang sa may kapal. Kung nasaktan ka man ngayon darating ang araw na sasaya ka din. Thank you listener sa pakikinig ng kwentong made ng Billionaire. Mag-iingat po kayong lahat. Hanggang sa muli po.